Magandang magandang umaga pong muli sa bawat isa at sa buong Pilipinas. Patuloy na pinasasalamatan natin ang Panginoon dahil may panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob sa atin para sa araw nito. Maraming salamat sa bawat isa din na patuloy na sumusubaybay sa ating devotion araw-araw mula Lunes hanggang Linggo, 5:30 to 6:30 ng umaga. Salamat dahil hindi niyo po kami iniiwanan at patuloy na ang bawat isa ay nagnanais na matuto ng mga bagay na tungkol sa ating Diyos. Ano na ngayon? October 26 na po ngayon, malapit na mag-November. At alam ko na ang bawat pamilya ay nagpaplano na ng pagpunta sa kanilang puntod, sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Alam nyo, yung pagpunta naman sa puntod ay wala namang sinabi ang Diyos na o ang Bible na masama o kasalanan. Kaya lang, kaya't nagpupunta ang mga pamilya at mga kamag-anak sa puntod pag ganitong panahon ay dahil yung kanilang respeto na rin at yung kanilang na-miss nila kasi yung kanilang mga mahal sa buhay na nauna na. So napakadaming tao, makikita niyo yung daming tao, no? Yun mga dumalaw lang. Pero dahil kadami yung mga namatay o yung mga pumanaw na dinadalaw doon sa kanilang sa puntod ng kanilang tumutunog po yung alarm namin. Pagdating ng 5 kasi ay tumutunog na po ang alarm, kaya saan na ba yun? Naman sa akin dito, meron ba? Oh, may alarm din yan. Ba't nilalagyan mo ng alarm yan? Patay mo. At sa umaga pong ipatay mo na lang, Greg. Ha? Nag-aalarm yung ang ingay, ang Oh. Ang sarap matulog, medyo malamig-lamig na rin ang klima ngayong panahon na to kasi October, magno-November na no, 2 buwan na lang ang hihintayin natin para magkaroon para na tayo tawag dito, magsimulang maghanda para sa ating mga Noche Buena. Salamat sa Panginoon at sa araw na ito ay patuloy niya tayong samahan sa mga natin, sa mga pag-aaral natin para sa araw na ito. At maraming salamat din doon sa mga sandali lang po sandali lang po tayo, may hahanapin lang po ako. Total hindi pa naman kayo, ewan ko kung nandiyan na kayo.
Good morning, good morning. Ha? Wala ba tayong ano? Ano ba to? Ano ba to? Yung ating internet. Yung aking internet na naman ay may wala na naman. Anong internet natin na buhay? Connected naman. Bakit nawawala ang aking internet? Kusan namamatay? Ha? Wala. Wala pa naman eh. Wala pa naman sila. Huwag ka nga gumanyan, Greg. Huwag ka na magsalita. Ayusin mo lang yung mo. Yung yung espiritu mo. Ayusin mo. Ay, nako. Pagganahin mo yung pagganahin mo yung nandiyan sa kalooban mo. Sa loob mo. Hindi mo, sabi nga tanggapin yung ginagawa ng kaaway sa buhay mo. Good morning, Brother Efren and Sister Mercy at sa lahat ng mga makakasama ko sa araw na ito sa ating pagdi-devotion. Salamat sa inyong patuloy na pagsama at pakiisa sa ating devotion. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay mula po sa Lucas chapter 5 verse 17 hanggang 26. Pero bago po tayo magpatuloy ay manalangin muna po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat na binigyan mo kami ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat, O Diyos, dahil hindi mo po pinapayagan ang anumang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Salamat po at dahil ikaw po ang makakasama din namin na magtuturo at magpapaliwanag ng mga bagay na dapat naming maunawaan sa iyong mga salita. At sa pamagitan ko, hayaan mo nga ang banal na espiritu ang siyang manguna sa gawain nito. Maraming salamat din sa aking mga nakakasama at makakasama pa sa devotion nito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen at amen. Hallelujah.
Sabi po dito sa chapter 5 verse 17, nauuna po kasi yung yung tinitignan kong relo, pero dapat ay 5:38 na at inayos pa namin yung dahil ang ingay nung alarm. So, ayan, ngayon lang tayo mag-uumpisa ulit. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating gawain. Sabi po dito, one day, he was teaching, si Jesus po yung sinasabihan, ang sinasabi. One day he was teaching, and there were some Pharisees and teachers of the law sitting there, who had come from every village of Galilee and Judea, from Jerusalem. And the power of the Lord was present for him to perform healing. And some men were carrying on a bed a man who was paralyzed, and they were trying to bring him in and to set him down in front of him. But not finding any way to bring him in because of the crowd, they went up the roof and let him down through the tiles with his stretcher into the middle of the crowd. In front of Jesus, seeing their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven you." The scribes, the Pharisees, began to reason, saying, "Who is this man who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone?" But Jesus, aware of their reasonings, answered and said to them, "Why are you reasoning in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins have been forgiven you,' or to say, 'Get up and walk'? But so that you may know that the Son of Man had authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic, 'I say to you, get up and pick up your stretcher and go home.' Immediately he got before them and picked up what he had been lying on and went home glorifying God. They were awestruck with astonishment and began glorifying God. And they were filled with fear, saying, 'We have seen remarkable things today.'" Salamat sa Panginoon. At ang mga ito si Lucas, kung mapapansin po natin, ay karamihan ng kanyang sinasabi dito o ibinabalita ay tungkol sa mga sakit. Kasi nga po ay doktor po si Lucas. Kaya yung mga sakit, yung mga may sakit, ang kanyang tinutukan sa kanyang sa kanyang gospel, sa kanyang isinulat na mabuting balita ng Panginoong Hesus. At sa pamagitan po nito ay bago po siya nagpapagaling din, nagpapagaling siya. Alam niyo po ang Panginoon po ay hindi lamang yung physical body ang pinapagaling ng Panginoon, kundi pati yung soul, pati yung spirit, pinapagaling po yan ng Panginoon. Kaya nga dito sabing gano'n, nagtuturo siya. At ito na naman po ang mga opposition, yung mga Sadducees, mga teachers ng batas noong panahon na yon, ay nandoon nagtipon-tipon galing sa iba't ibang village para tignan lang at anong tawag dito, usyusuhin lang ang ating Panginoong Hesus. Subalit, ito po ang maganda dun subalit, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nandun sa Panginoong Hesus ay handang-handang magpakita o mag-perform ng healing or magpagaling ng mga may sakit. Sa atin po kasing buhay, sa ating katawan, sa atin po, kaya nga sabi ko totoo yung sinabi ng lagi ko kasi sinasabi yan. Doon sa Book of John, sinabi po ng Panginoong Hesus na dati ay kasama lang natin siya nung hindi pa tayo talaga miyembro ng kanyang pamilya. Kasama-sama lang natin siya. Kasama din natin ang mga demonyo. Kasama-sama din yan. Sumasama din yan.
At yung mga at ang ating Panginoon noon ay kasabay lang natin. Pero nung tayo po ay maging miyembro ng Kingdom of God, maging miyembro po tayo ng pamilya ng Panginoon, hindi na po siya kasama lang natin. Siya ay within us na. Pero inyo halimbawa, ang nasa kalooban na nagduduel sa ating buhay, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Tingnan niyo po dito sabing ganon, yung power of the Lord was present for him to perform healing. At sino yung power? Yung power po ay yung banal na espiritu. Yung presence lang po niya no. Sabi nga dito, yung presence lang ng Panginoon, ng banal na espiritu, presence lang yun ay nagpapagaling na. At itong mga yung mga osyosero, ay nandun lang sila, naghahanap ng sa ating Panginoon. So, dahil doon sa magkakaibigan, no, ito po ay kwento ng magkakaibigan na meron po silang daladalang paralytic man, ay dinala po nila doon sa isang bahay na kung saan nandun ang ating Panginoong Jesus. Upang, dalhin sa Panginoong Jesus para mapagaling, no? Kaya lang punong-puno yung bahay. Alam po ninyo, ang mga tao ay talagang hirap na hirap. Ito po yung mga tao na walang pag-asang gumaling. Wala po sa kanila ang Panginoon kaya nga makikita po natin, ang mga taong wala ang Panginoon sa kanila ay hirap sa buhay. Anong hirap sa buhay? Walang kagalingan ng kanilang sakit at karamdaman, hirap sa buhay, kulang ang kanilang, parang miserable. Hindi lang miserable ang kanilang natural na buhay, kundi buong nilang kabuuan. Pinapakita nila na ang kapangyarihan ng demonyo at ni Satanas ay nasa kanila. Mas pinili nila na magmanifest ang kapangyarihan ni Satanas kaysa magmanifest ang kapangyarihan ng Diyos. Nakakalungkot, di ba? Kahit nga minsan mga Kristiyano ganun ang meron nga nagsabi ng isang pastor, kung yun daw ang kalooban ng Diyos na magkasakit siya. Sino nagsabi na sa Bible na kalooban ng Diyos ang magkasakit ang kanyang miyembro ng pamilya, ang kanyang lingkod? Wala pong sinabi. Kaya lang tinatanggap mo ang ginagawa ng demonyo sa iyong buhay. Kaya lang tinatanggap mo mas makapangyarihan ang demonyo, ang Satanas na ito kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga tignan po natin itong naniwala at nanampalataya itong 4 na kaibigan ng paralitiko. At sa kanilang pananampalataya, alam nyo, at nakita ito ng Panginoon, walang nakahadlang sa kanila para dalhin yung kanilang kaibigan na may sakit. Biruin nyo, hindi na makalakad yun. Pero anong ginawa nila? Inilagay nila sa isang stretcher at nung dalhin nila sa bahay, punong-puno ang bahay ng tao. Nakahadlang pa rin ba yun? Hindi rin po nakahadlang yun. Dahil dinala nila po doon sa itaas sa may bubungan. Sa Israel po kasi ang kanilang bahay ay flat yung kanilang hindi kagaya ng mga bubong natin na may yero, may kisame, may kung ano-ano pa. Doon po ay may mga tiles na tutungkabin mo lang tapos makakapasok na sa loob. So yun ang ginawa ng 4 na kaibigan. Merong bang hadlang para ipakita o makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng paralitiko? Wala. At maging doon sa 4 na kaibigan, ano sabi ng Panginoon? Dahil sa kanilang pananampalataya, paano nila pinakita yung pananampalataya? Na yung kanilang kaibigan na hindi na paralitiko na, dinala pa rin nila doon kahit na hindi nakakalakad. At ang hadlang po ay yung maraming tao na hindi sila makapasok. Pangalawang hadlang ay saan sila pupunta?
O, di ang ginawa po nila una ay hindi naging hadlang ang maraming taong nagsisiksikan sa bahay. So, ang ginawa nila ay dinala nila doon sa itaas. Sa itaas, may bubungan at tinungkab yung mga tiles doon para maibaba yung kanilang kaibigan. Ang sabi po dito, so yung paralitiko ay naibaba doon sa harapan ng ating Panginoong Hesus sa gitna ng maraming tao. At ang sabi po ng Panginoong Hesus, dahil nakita niya yung pananampalataya ng apat na yun, anong sabi niya? Friend, your sins are forgiven you. Alam niyo kung bakit sinabi ng Panginoon, your sins are forgiven you. Hindi sabi nga ng mga teacher nito, mga Pharisees, blasphemy daw yung sinabi ng Panginoon Sino magpo-forgive ng kasalanan kundi ang Diyos? Totoo po yun. Ang Diyos ang nagpo-forgive, pero ginagamit din niya yung mga tao na nasaktan sa pagpapatawad. Ang Espiritu ng Diyos ang nagsasabi doon sa tao na yun na magpatawad. At ang ating Panginoong Hesus noong panahon na yun ay sinasabing anak ng tao. So, noong panahon na yun, siya ay tao, pero nagpapatawad po. Bakit niya sinabing, friend, your sins are forgiven? Kasi po nakita po niya yung pananampalataya ng kaibigan ng paralitiko. Dahil kung hindi po sila nananampalataya na mapapagaling nila, na mapapagaling ng Panginoon ang kanilang kaibigan, ay hindi nila gagawin yun. Yung mga bagay na ginawa nila, na dinala, narinig lang naman nila dinala ang kanilang kaibigan doon sa bahay na punong-puno ng tao, at nung hindi may pasok ay dinala. Alam nyo kung ibang tao yon, sigurado po, hindi na sasabihin na hindi tayo makarami, maraming tao maraming dahilan, diba? Maraming tao, hindi tayo makakapasok dyan, sa ibang araw na lang. So, kawawa yung paralitiko, iiwanan na lang nila doon. So, ano ang sinabi ng Panginoon? Your sins are forgiven you. Dahil ang tao po, kaya may sakit, dahil may kasalanan. Kaya po, nahihirapan ang kanyang katawan lupa, ang kanyang kaluluwa at ang espiritu dahil sa kasalanan. Ano ang kasalanan ng tao? Sabihin natin na hindi naman lahat ng kasalanan ay galing sa demonyo o galing ginawa ni Satanas. Pero kung pag-aaralan mo, ay ganun din po yun, kasalanan din po yun. Kasalanan mo sa sarili mo, kasalanan mo sa Diyos. Bakit? Kasalanan mo sa Diyos dahil di mo inalagaan ang iyong kalusugan. Binigyan ka ng malusog at magandang buhay ng Panginoon, pero anong ginawa mo? Hindi mo ginawa ang dapat mong pag-aalaga sa iyong katawan, sa iyong kalusugan, di mo pinahalagaan. Pangalawang kasalanan, hindi mo tinanggap mo ang mga ginagawa ng kaaway. Sabihin mo nung ginawa ng kaaway, halimbawa, naulanan ka lang, kaya ganun na, kasakit ka. Bakit hindi ba gawa yun ng kaaway? Kung ikaw ay nag-iisip, dapat naisip mo na gawa ng kaaway yun, at hindi mo dapat pinatulan, hindi mo dapat kinonsinti ang gawa ng kaaway. Hindi mo dapat na tinanggap yung ginawa ng kaaway na yun sa iyo, na nagkasakit ka. Alam niyo po, minsan na nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Ako, alam niyo, sa araw na ito, 68 years old na ako. At doon sa pagiging 68 years old, marami naman akong nararamdamang hindi maganda sa katawan. Meron pa nga akong imbalance, alam niyo, yung pag lumiko ako ng tingin, talagang tutumba ako. Ang ginagawa ko, nag-iingat po ako dahil humahawak po ako sa mga dapat kong hawakan na hindi matutumba. Humahawak po ako doon para hindi ako matumba. At pag naglalakad nga ako sa labas, meron akong dalang payong dahil ayoko magtungkod, ayoko ipakita kay Satanas na eto mahinang-mahina na ako. Kasi ang payong po ginagamit ko lang yan pagka bababa at aakyat sa mga gutter. Pero hindi ko masyado siyang ginagamit. Ginagamit ko nga yan kasi lalo na ngayon sa panahon natin ay
tag-ulan, di ba? Bigla na lang uulan kahit na ang init-init ng araw, maya-maya didilim na, maya-maya uulan na. Kaya nga hindi ko iniiwan, kaya yung payong ko yung parang tungkol. Kasi ayaw kong papaniwalain ang kaaway ko o si Satanas na ako ay naigupo ng kanyang kasinungalingan. Anong katotohanan? Ito po pag-usapan natin, ang realidad at ang katotohanan. Ang realidad, mahina ka na, may sakit ka na, nakikita mo yan, nararamdaman mo. At ikaw ay mahina na, nararamdaman mo yung sakit, dami mo na iniinom na gamot, di ka pa rin gumagaling. Pagkatapos ay ipapakita mo pa kay Satanas na nagtatagumpay si Satanas sa iyo. Samantalang ito ang katotohanan. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon Diyos, ng Ama, na sa pamagitan ng mga latay at sugat ng ating Panginoong Hesus, gumaling na ang ating mga sakit at karamdaman. Yan po ay para doon sa mga nananampalataya. Yan po ay para doon sa mga anak ng Diyos. Nagsigaling na ang iyong karamdaman dahil sa sugat at kung ano man ang dinala ng Panginoon. Gandang umaga, Miss Leonor Paredes. Dinala na ng Panginoon lahat ng ating mga sakit at karamdaman, pati kahirapan, pati yung sama ng loob, galit, dinala ng Panginoon. Kasi naranasan ng Panginoon lahat yan di ba? Tao lang ang Panginoon nun. Sumasama ang kalooban niya kapag yung kanyang pamilya ay pinipersecute siya. Kapag ang kanyang mga kaibigan ay iniiwanan siya. Kapag ang mga tao ay patuloy na pinagwiwikaan siya ng masama. Diba? Siya ay galing sa itaas. Siya ay sumusunod lang sa Ama. At mahal niya ang mga taong ito. Pero pagdating niya dito sa lupa, sa mundo, ganito ang ginagawa sa kanya. Siyempre masasaktan po siya, masasaktan ng kanyang kalooban, bagamat umiibig siya pero nasasaktan ng kanyang kalooban. Tao lang siya nung panahon na yon. Kaya nga sabi rito, your sins are forgiven you. Bakit? Kasi kabuuan natin bilang tao ay kailangan ng patawad. Kailangan ng katawang lupang ito ang kapatawaran na nanggagaling sa Panginoon kasi nagkasala tayo dahil hindi natin inalagaan ng maayos ang ating kalusugan. Nagkakasala tayo sa Panginoon dahil tinatanggap natin ang kapangyarihan ni Satanas at ipinakikita pa natin na tayo hirap na hirap sa ating sakit at karamdaman. Kasalanan natin kasi ang ating kaluluwa ay hindi natin talaga inaayos sa harap ng Panginoon. Yung pananampalataya lang natin, hindi natin maayos sa Panginoon. Pinapakita pa natin na hirap tayo. Yung ating espiritu, ang lakas dapat ng espiritu natin, pero anong ginagawa natin? Hindi natin ginagamit ang kapangyarihan ng banal na espiritu upang lahat ng mga bagay na yan na nagpapahirap sa atin ay lumayas at lumaya tayo sa lahat ng kahirapan. Wala, kasi tinanggap mo yung yung pahirap ni Satanas, di nagdudusa ka ngayon. Tapos kung ikaw ay mamamatay, sasabihin mo, kinuha ka na ng Panginoon. Dami mo pang dapat gawin. May mga pangako pa ang Panginoon na hindi pa nangyayari sa buhay mo. Sino may kasalanan? At ang may kasalanan yan ay ang tao na yan na may dalan-dala ng sakit na yan. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng pananampalataya meron ang mga may sakit. Kasi ako po pag ako, ginugupo din naman ako ng sakit, pero sinasabi ko kay Satanas, wala kang kapangyarihan sa akin. Ang kapangyarihan na tinatanggap ko ay galing sa Panginoon. At ito ay templo ng banal na espiritu, kaya wala siyang kapangyarihan dito sa atin. Palayasin mo yan. Kaya pag ako po ay ginupo ng karamdaman, isang beses, isang araw, lalawang araw, pinakamatagal. At ang aking pananampalataya, tiwala sa Panginoon ay hindi mawawala. Dahil lang sa mga manifestation ng sakit na yan. Ayaw kong tanggapin, ayaw kong paniwalain na ang
ang mas makapangyarihan sa buhay mo ay si Satanas. Samantalang tatlong makapangyarihan ang nasa iyong katawan, ang nasa iyo na naninirahan, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ang nagtatayo sa iyo. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, yun sabi nga dito, presence lang ng Panginoong Yesus, nagpapagaling na eh. Di lalo na kapag ka nandyan na sa iyong buhay, nagdudwell na, excuse me po, nagdudwell na ang tatlong persona na yan. Mas makapangyarihan yun. Si Satanas ang iisa lang. Si Satanas ay meron nga mga demonyo pero hindi naman nakakapagbigay ng sakit yun. Si Satanas po ay hindi nagbibigay ng sakit. Ikaw po ang gumagawa ng sakit mo. Kasi si Satanas, nagsasabi lang po yan kung ano ang gusto niyang maramdaman mo. Ano sabi ni Satanas? May sakit ka. Tapos ikaw naman, akala mo may sakit ka nga. May sakit ka ng ganito, punta ka sa doktor at sasabihan ka ng doktor na kung ano-anong gamot. At ano sasabihin ni Satanas? May sakit ka sa ganito, sa puso, meron kang sakit na diabetes, may sakit ka na ganito, tinanggap mo naman. Hindi naman siya ang nagbibigay ng sakit, mga kapatid. Sinasabi lang niya kung ano ang gusto niyang mangyari sa iyo. Nagsasuggest lang siya. Pagka ikaw ay may sakit, ayos lang yan, humiga ka lang dyan. May sakit ka eh, di ba? Merong bang sinabi si Satanas na sige, may sakit ka, humiga ka na? Hindi, nagsasuggest lang si Satanas. Tama lang yan, okay lang yan, gawin mo yan. Pinangangatwiranan ni Satanas ang lahat ng nararamdaman mo, ang lahat ng parte ng katawan mo. Samantalang sabi ng Diyos, ang Diyos mismo na lumikha sa iyo, na ikaw ay magaling na sa pamagitan ng mga latay at sugat ng ating Panginoong Yesus. At kung ikaw ay may sakit, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Humingi ka ng tawad at tanggapin mo kung alam niyo, sabi ko nga sa mga nakaraang sinabi ko, ang Panginoon na hindi nagpaparusa. Hindi kanya pinarurusahan kasi darating ang araw at panahon na talagang ibabagsak niya yung kanyang galit. At yun ay pagkatapos na itaas ng Panginoong Hesus, sunduin ng Panginoong Hesus ang lahat ng kanyang tapat na mananampalataya. At pagkatapos, kasunod nun ay yung 7 years na tribulation, na galit ng Diyos. Kahit na maganda ang iyong nararamdaman, sasabihin mo na payapa ang mundo, mayaman ang mundo, yan ay parusa na ng Diyos. 3 taon at kalahati, parusa ng Diyos yan kahit maganda ang nakikita mo. Pero ang pinaka matinding parusa ng Panginoon ay after 3.5 years is another 3.5 years na darating. At yun ang talagang kahit saan ka magtago, ay hindi ka makakaligtas. Sa panahon natin ngayon, sinasabi mo pinarurusahan ka ng Diyos. Hindi po. Iyan ay mga consequences ng iyong kasalanan, ng iyong mga ginawa na ayaw ng Diyos. Yan po yung resulta ng kasalanan natin. Hindi po tayo pinarurusahan ng Diyos ngayon. Tayo po ay minamahal ng Diyos. Kaya nga po tignan mo, hanggang ngayon hindi niya pa pinababalik ang Panginoon. Bakit? Dahil binibigyan niya pa ng pagkakataon ang mga tao na magsisi ng kanilang mga kasalanan, ng ating mga kasalanan. Kaya kung ikaw ay meron kang nararanasan na hindi maganda sa panahon na ito, lumapit ka sa Diyos, humingi ka ng tawad sa kawalan mo ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Isipin mo, hindi mo ba maisip, hindi mo ba matanggap na si Satanas ay hindi niya kaya magbigay ng sakit? Sinasabi lang niya at tinatanggap mo lang. Tinatanggap mo lang yung sinasabi ni Satanas. Meron kang ganito, meron kang ganyan. Tanggap ka naman ng tanggap. Pero ano sinabi ng Diyos?
Ang Diyos na makapangyarihan na lumikha sa iyo na 3 persona pa ang nagdudwell sa iyo, nananahan sa iyo. Anong sabi? Sa pamagitan ng mga latay at sugat ng ating Panginoong Hesus, tayo ang lahat ay gumaling na sa ating mga sakit at karamdaman. Hindi natin matanggap yun, samantalang yung iisang persona, si Satanas, na nagsalita, tinatanggap natin yung sinasabi niya. Samantalang yung 3 makapangyarihang persona sa atin, na nasa atin si Satanas po kasi hindi mananahan niya sa atin. Dahil may nananahan na rito, may nag-ookupa na ng ating katawan, ng ating buhay. Yung 3 persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Si Satanas nandyan lang yan sa labas nag-uosyoso lang yan at nanunokso. Si Satanas ay gumagawa lang ng impluwensya lang yan. Tayo naman mga tao, nagpapa-impluwensya. Diba? Hindi ko maintindihan kung anong klaseng pananampalataya ng mga Kristiyano meron sila, kung bakit meron silang mga sakit na kinukonsinti nila na nananahan dyan sa kanilang katawan. Ako po hindi ko po salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng espiritu na nagtitiwala sa banal na espiritu. Kagaya na sinasabi ko ngayon sa inyo, ngayon ko lang to sinabi, ngayon ko lang naunawaan din, ngayon ko lang pwedeng sabihin dahil sinasabi ng banal na espiritu to sa akin, nasabihin ko sa inyo. Biruin niyo yun, na merong 3 personang nananahan sa ating buhay na nagsasabing tayo ay nagsigaling na sa lahat ng sakit at karamdaman, sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng galit at sama ng loob, sa lahat ng bagay na dapat na hindi nananahan sa atin. Good morning, Sister Irene. Kaya lang nakakalungkot, kahit mga Kristiyano, kahit nagbabasa na ng Bible, kahit na sinasabi nila naglilingkod na sila sa Panginoon, pero tignan mo naman, tanggap na tanggap nila yung ginagawa ni Satan sa kanilang buhay. Sabi nga dito ng Panginoon doon sa verse 24 sa huling sinabi, kasi nga sabi ng mga teachers at mga Pharisees na to, sabi, sino ba itong nagsasabi ng pagpapatawad? Blasphemy daw yan. Who can forgive sins but God alone? Yes, God. Magpapatawad ang Panginoon. Hindi nila kasi alam na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Iniwan lang niya ang kanyang pagiging Diyos sa langit para tayo ay i-represent ng ang Panginoong Hesus sa Ama bilang makasalanan at bilang tagapagligtas. Biruin niyo yun. Pagkatapos, anong sabi? Tignan niyo po ang sabi ng Panginoon. Why are you reasoning in your hearts? Which is easier to say, your sins have been forgiven, or to say, get up and walk? Ang banal na espiritu ang nagsasabi sa ating Panginoon noong panahon na yon kung ano ang laman ng puso ng mga tao nakapaligid. Yun yung tinatawag natin na discernment, no? Nade-discern niya yung mga spirito ng mga tao na nandun. Alam niya kung sino yung mga walang pananampalataya. Alam niya kung sino yung mga against sa kanya. Alam niya kung sino yung mga nagsasalita ng hindi maganda laban sa kanya at sa kanyang banal na espiritu na nandoon sa kanyang presensya. Biruin nyo, sino ba ang sinasabihan nila rito? Di ba ang banal na espiritu? Dahil present ang banal na espiritu doon Good morning, Kuya Oka. Present ang banal na espiritu doon. At sabi nga ng Bible, sa presensya lang ng Panginoon at ng banal na espiritu ay gumagaling na ang tao. Nagkakaroon na sila ng pag-asa. Nagkakaroon na sila ng kaginhawahan. Presence pa lang yun. Paano kung nagdudwell na sa iyo ang Ama, Anak, Espiritu Santo na makapangyarihan sa lahat, na lumikha sa iyo? Tatanggapin mo ba ang kasinungalingan ng demonyo na yan o ni Satanas na nagsasabi na may sakit ka? Ano kung may sakit ka, pinagaling ka naman ng Panginoon?
Kaya lang, yung mga may sakit, pinapakita pa talaga na may sakit. Manong labanan nila yung sakit. Manong ipakita nila na kahit na halimbawa matanda na tayo, meron na tayo, kasi yung katawan lupa na to ay nanghihina na talaga at marami na kasi ano na papalabas na ng mundo ang katawang lupa na to, di ba? Matatapos na yung ating ang ating ano to, yung ating panahon, ang ating oras sa mundong ito. Kaya yung katawan na to ay unti-unting nanghihina, unti-unting nagkakaroon ng mga depresya, pero hindi mo kailangan mamuhay sa sakit. Hindi mo kailangan tanggapin ang kasinungalingan ni Satanas na ikaw ay, naku, may sakit ka. Gumawa ka ng paraan para ipakita mo kay Satanas na hindi mo kailangan ng kasinungalingan niya. Ipakita mo kay Satanas na ang tatlong persona na nasa iyo ang kalakasan mo. Ay, iyon po ang aking ginagawa. Kahit anong po kagaya niyan, inuubo ako. Ngayon ko inuubo ako. Minsan ay, sabi ko nga sa inyo, meron akong imbalance. Nung matindi ang imbalance ko, yumuko at tumaas lang ang ulo ko at tumingin ako sa iba. Kapag wala akong hawak, ay matutumba ko. Hindi ako paladaing. Bakit? Kasi ayoko marinig ni Satanas na may sakit ako, masakit ang ganito ko, masakit yung ganyan ko. Hindi ko gusto na ipaalam sa kanya. Dahil tuwan-tuwa po yan si Satanas na nagmamanifest yung naniniwala tayo sa kanyang kasinungalingan. Hindi tayo maniwala sa ating Diyos. Nagdadala ako ng payong paglalabas ako. Dahil may imbalance nga ako, kailangan kong pangalagaan ng aking katawan, ng aking kalusugan. So, magdadala akong payong. Ngayon, kung makita nila, total naman tag-ulan, minsan naman tag-init, di ba? Sisikat ang araw, uulan, o di magdala ka ng payong. At kung meron akong, hindi nga ako umiinom ng gamot, kundi yung maintenance ko lang. Yun lang ang iniinom kong gamot. At saka yung fish oil. Once a day lang po yun. Dahil tinatanggap ko, minsan nga hindi ako minom ng gamot na yan, kaya lang sinabihan din ako ng banal na espiritu na inumin ko na yung gamot ko. Kasi talagang handa na ako kung ako kukunin na dahil doon sa na yun, sa hilo na yun. Talagang sumasakit ang ulo ko, no? Ngayon nga, laging sumasakit ang ulo ko kasi lagi ako nauuntog. Nauuntog ako sa tricycle, nauuntog ako sa jeep, pag sasakay ba. Mga may nakausling tornilyo doon sa jeep, doon sa may handle niya, doon sa may kisame. Nauuntog ako palagi doon. At ito, no, ang bunga niyan ay sumasakit. Paggabi na, masakit na yung ulo ko. Alam po ba ninyo? Pero, hindi ko iniindayan. Ano bang gagawin ko pag masakit ang ulo ko? Wala. Maglalaro lang ako, magpe-pray ako habang naglalaro. Nagpe-pray ako at hindi ko tinatanggap ang lahat ng masakit. Hindi po ang ating pong katawan kasi, katawang lupa ay pahina ng pahina. Pero palakasin po natin yung ating kaluluwa at ang ating espiritu. Dahil yung pong kaluluwa natin ay mabubuhay ng walang hanggan. Ang katawang lupa na to ay pag namatay na tayo, pupunta na yan, sasama na yan sa lupa. So wala pong katiyakan o wala po talagang dahilan para yung ating katawang lupa ay manatili sa mundo kasi galing tayo sa alabok. At kapag tayo po ay namatay, alam niyo yung alabok, ang lupa, di ba, pag yan ay hinahangin, unti-unting nawawala yan, unti-unting lumilipad, unti-unting kung may buo, kung tingnan nyo doon, kung may buo, ay unti-unting nalalagas, unti-unting na naghihiwa-hiwalay. Ganun po ang ating katawang lupa. Hindi po nananatili yan. At kailangang mamatay ang ating katawang lupa upang malinis po tayo sa pagharap natin sa Panginoon. Ang haharap sa Kanya ay yung ating kaluluwa, ay maging karapat-dapat tayo sa pagharap natin sa Panginoon dahil yun po ang nananatili ng walang hanggan. Wala na pong kamatayan yun. Pero nararamdaman po natin ang lahat
ng dapat nating maramdaman. Kasi nasa kaluluwa po natin yung 5 senses natin. Wala sa katawan. Tignan nyo, pag namatay ang tao, sipasipain mo man yan o sunugin mo man yan, magre-react ba yan? Hindi yan magre-react dahil wala nang buhay, wala na yung kaluluwa, wala na yung 5 senses niya. Diba? Pero yung 5 senses na yan ay kasama ng ating kaluluwa na mamumuhay kung ang pipiliin natin ay doon sa buhay na walang hanggang kasama si Satanas. Maghihirap, mararamdaman mo lahat ang mga sakit, ang mga pahirap doon sa kasalanan mo, doon sa impyerno. At kung buhay na walang hanggan naman na gusto mo ay makasama ang Panginoong Hesus, ayusin mo ang iyong kaluluwa. Magpaayos ka sa Panginoon kasi iyang kaluluwa ay mabubuhay at mananatili ng walang hanggan. Yan po ang katotohanan. Dapat tayo ay mamuhay sa katotohanan, hindi sa realidad ng buhay. Tinatanggap natin ang realidad ng buhay, pero mas tanggapin natin ang katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung paano tayo bibigyan ng buhay na ganap at kaaya-aya. Kung tayo ay nagtitiwala, kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, tanggapin natin po yung kanyang salita. Tanggapin natin yung kanyang sinabi na yun, na tayo ay lumaya na sa lahat ng mga pasakit dito sa mundo. Sakit at sakit, karamdaman, sakit ng kalooban, kahirapan, tanggapin natin. Sa aming buhay ni Pastor Greg, alam po ninyo, natutuwa ako sa Panginoon Kasi kami, wala kaming income, wala kaming pondo. Wala po kaming pondo kasi yung minana na ni Pastor Greg wala na no? Ubus na pati yung retirement namin, ubus na lahat yan. Pero natutuwa ako sa Panginoon kasi we live one day at a time. Nakakatapos kami sa isang buong araw na hindi naman po kami hindi po kami nawawalan ng pagkain sa. Kaya nga naka-reels pa nga yan mula sa umaga hanggang sa gabi. Nakakatuwa ang Panginoon. Provided na niya, sabi ko nga sa inyo, provided na ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan mula po ng pasimula at hanggang wakas ng ating buhay. Provided, basta't nagpapasalamat tayo sa Panginoon, basta't nagtitiwala tayo sa Panginoon at nananampalataya tayo sa kanyang mga pangako at ginagawa, buhay po tayo sa Panginoon, hindi po tayo mawawala, hindi po tayo magkukulang, dahil ang gusto ng Panginoon, kaya niya pinadala ang Panginoong Hesus, ay magkaroon tayo ng buhay na ganap at kaaya-aya sa kanyang harapan. Ano yung buhay na ganap? Buhay na ganap, wala ka ng pangangailangan na kailangan yumaman ka na maging milyonaryo ka, masarap maging milyonaryo. Kung ako magiging milyonaryo, masarap na maging milyonaryo kasi ang dami kong matutulungan. Ang dami kong magagawa sa milyon-milyon na yan. Pero kung 1 million lang, ay wala rin yan. Maubos din agad yan. Sa panahon ngayon, ang 1 milyon ay parang 1,000 lang, hindi ba? At yung 1,000 ay parang 10 piso lang ngayon. So, kung ikaw, magnanais ka pa ba na maging sikat, ma-impluwensya, yan po ay na lang po yan, ay gawa na lang po yan ng pagiging tao natin. Pero kung yung kaganapan ng buhay natin, yung makontento ka sa buhay na binibigay sa iyo ng Panginoon, araw-araw, buhay na may kalakasan. Kahit na may sinasabi ni Satanas may sakit ka, pero pangatawanan mo ang lakas mo na nanggagaling sa Panginoon. Hindi mo tatanggapin ang kasinungalingan ni Satanas na ikaw ay mahina ka na. Parang care ka ni Satanas no? Parang antindi na malasakit ni Satanas sa iyo. Sinasabi niya pa nararamdaman mo na ikaw ay hirap na, magpahinga ka na, Di ba? Ang ganda ng kanyang mga sinasabi. Magpahinga ka kasi may sakit ka. Bumili ka ng gamot mo kasi may sakit ka. Di ba? Parang nagmamalasakit siya ng gusto. Samantalang
tuwan-tuwa siya pagka sinasabi niya yun. At tuwan-tuwa siya kapag tinatanggap mo yung kanyang salita na yun. Nananalo kasi si Satanas eh. Pinapanalo mo si Satanas eh. Manong pumunta ka sa Panginoon at humingi ka ng tawad sa Panginoon dahil kung ikaw ay masakit at matindi na yung sakit na nararamdaman mo, humingi ka ng tawad sa Kanya dahil kapabayaan mo yan eh sa katawan. Kapabayaan mo yan. Kaya nga sabi ko nga, ang Diyos ay hindi nagpaparusa sa panahon na to. Hindi ka parurusahan ng Diyos kahit na bulto-bulto pa ang kasalanan mo. Kasi merong panahon na tatanggap ka ng parusa sa lahat ng kasalanan mo. Kung hindi mo ito tatalikuran at hindi mo pagsisisian at hindi mo ihihingi ng tawad sa ating Panginoon. Pero kung ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, ligtas ka doon sa galit ng Diyos. Kailan ang galit ng Diyos? Ayan, pagdating ng Panginoong Hesus at nakuha niya na ang lahat ng mananampalataya niya, tapat na mananampalataya, kasunod doon ay kaparusahan ng Diyos. At ang kaparusahan ng Diyos ay doon mismo sa papuntang impyerno. Papunta ka pa lang ng impyerno. Minsan nga, dito pa lang sa buhay, dito sa mundo, ay nararanasan mo na ang hirap. Pero hindi pa yan ang parusa. Hindi pa yan ang parusa ng Diyos. Yan ay resulta ng ating mga kapabayaan. Yan ay resulta ng ating kasalanan. Sabi nga, consequences yan. Kahit na pinatawad ka ng Panginoon kung sa kasalanan mo, pero may mga consequences yan. Hindi po mo pwedeng malagpasan ang mga consequences niyan. Halimbawa, naghihina ka, nagkasakit ka. Ano ang kasalanan mo doon? Kapabayaan mo yan sa iyong sarili, sa iyong katawan. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Yes, pinatawad ka ng Panginoon. Pero ano ang consequences niyan? Manghihina ka. Taglayin mo ang sakit at karamdaman na yan. Pero, ang maganda sa Panginoon, habang kino-confess mo na ikaw ay magaling na sa pamagitan ng mga latay at sugat ng ating Panginoong Hesus, ay talagang tatanggapin mo ang kagalingan kung pangangatawanan mo to. Kung ikaw ay mananampalataya, dahil na salita ng Diyos, tatanggapin mo ang talagang biyaya ng Panginoon. Sa biyaya lang po tayo ng Panginoon nabubuhay. Wala pong iba. Ngayon, kay Satanas, sa kasinungalingan ni Satanas, payag ba tayong mamuhay? Ingay ng aso, no? Hindi po tayo papayag na ang kasinungalingan ni Satanas ang makapangyari sa ating buhay. So sabi po ng Panginoon dito, ano bang maganda? Your sins are forgiven, or get up and pick up your stretcher and go home. Alam niyo, pagka sinabing forgiven, your sins are forgiven. Ibig sabihin, yung kumpletong katauhan natin, itong katawan, kaluluwa at spirito ay pinagaling na ng ating Panginoon. Pero pag sinabi niyang pick up your stretcher and go home, katawan lupa lang yun. Ito lang po yung nagmamanifest na sakit sa iyong katawan. So, tignan niyo po yung nangyari. Pero, tignan niyo po kasi sinabi niya, your sins are forgiven. Noong umuwi po yung mga may sakit na yun, pati yung mga nanonood, nakapanood, lahat po sila ay, ang tawag dito, nag-glorify glorify ang Panginoon. Niluwalhati ang ating Panginoon. Binigyan ng parangal. Sila ay natuwa sa Panginoon. Kaya lang, the same people na nagsabing, we have seen remarkable things today, the same people, sila din yung nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Bakit? Impluensya po yan ni Satan eh. Tayo po na nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, kagalingan ng Panginoon, kapatawaran ng Panginoon. Ano ang dapat nating gawin? 'Di ba? Lalo na yung mga tapat na tagasunod ng ating Panginoon,
yung mga nananampalataya sa Panginoon, anong kanilang ginagawa? Nagpupuri sila sa Panginoon. Talagang luwalhati sa ating Diyos. Pero minsan at madalas ay nakakalimutan natin yung kabutihan ng Diyos at biyaya ng Diyos. Mas nanatili sa ating kaisipan yung sinabi ni Satanas. Pero yung sinasabi ng Diyos, nawawala sa ating kaisipan, lalo na kapag nararamdaman natin ang kasinungalingan ni Satanas. Ano ang kasinungalingan ni Satanas? May sakit ka, pahinga ka, mahirap ka. O minsan nga sinasabi niya, mabuti pa mawala ka na lang sa mundo no? Kasi para matapos na yung paghihirap mo, 'di ba? Yun ay mga salita lang niya na pinaparating, pero wala po siyang impluwensya dapat dahil mas ma-impluwensya ang Diyos na makapangyarihan na nasa iyo kaysa kay Satanas. Puro salita lang si Satanas, walang kapangyarihan si Satanas. Bakit natin siya binibigyan ng kapangyarihan? Samantalang tayo na mga nagsasabi, mga mananampalataya ng Panginoon, 3 persona na makapangyarihan ang nasa atin. Si Satanas nandyan lang po yan sa labas, nangingelam, nagsasalita lang ng mga gusto niyang ipadama sa iyo. Pero mo yun, 3 persona nasa iyong makapangyarihan, nagnananahan sa iyo, hindi mo pinaniniwalaan. Nawawala sa isip mo yung pangako ng Diyos. Samantalang sinabi mo, we have seen remarkable things today. Pero nakakita ka ng himala sa araw na ito. Nakaramdam ka ng himala sa Panginoon, mula sa Panginoon. Pagkatapos sabi ni Satanas, may sakit ka, humiga ka lang, matulog ka, uminom ka ng gamot, ganito. Tapos ipapakita mo naman na may sakit ka nga, no? Bubulol-bulol ka na naman, ganito, kasi mataas na naman ang mo, tinanggap mo naman, di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit. Ako, alam niyo po, nung wala pa, hindi pa ako, may mga kasama. Siguro bata-bata pa ako, tumataas ang presyon ko hanggang 150, hindi ko nararamdaman yun. Nagugulat na lang yung kasama ko kasi minsan, nagpunta kami sa isang clinic. Magpapa-BP po siya kasi mataas daw ang kanyang presyon. Magpapa-BP po siya, sinamahan ko lang. Etong nurse na nakialam sa akin, kunin na rin daw niya ang BP ko. Nagulat silang dalawa, yung sinamahan ko tsaka yung nurse. Kasi 150/120 ang aking blood pressure. Pero wala po ako nararamdaman. Ang sabi ng nurse, umupo ka muna po ma'am at magpahinga. Natawa ako kasi salamat sa Panginoon kasi biruin nyo, nasa labas ako nasa lansangan ako Sinamahan ko lang yung aking kaibigan na magpa-BP. Kung natatandaan mo yun, Pastora Yoli Sandoval, na sinamahan lang kita magpa-BP. Binipi rin ako ng nurse. Nagulat silang dalawa, bakit ang taas ng aking presyon. Pero alam nyo, salamat sa Panginoon, nakauwi ako, mag-isa lang ako. Ang lakas ko. Bakit? Kasi tinatanggap ko ang salita ng Diyos sa aking buhay. Kahit ngayon, hanggang ngayon, tiwala ako sa Panginoon. Kapag may sakit ang aking mga kasama sa bahay, at si Pastor Greg may sakit, na sinasabi niya may sakit siya, minsan nasasaktan ako kasi ayoko kasi nang may sakit sa bahay. Na-stress ako. Kaya sinasabi ko sa kanya, mag-pray ka. Ako nagpe-pray lang ako sa sarili ko Kausap ko ang Diyos. Maghapon yan maghapon po yan kung kailangan kong manatili sa presensya ng Panginoon na dahil meron akong sakit. Maghapon po yan na meron akong pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Hindi ko tinatanggap ang kasinungalingan ng Satanas. Hindi ko pinaniniwalaan yun. Kaya nga sabi ko ako'y magaling na ako. Kung may nararamdaman man akong hindi maganda, hindi yun makakaapekto sa pananampalataya ko sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon ako'y magaling na. Bakit ko tatanggapin?
Si Satanas lang yung nagsasabi na may sakit ako Ba't ako tatanggapin ang sinasabi ni Satanas? Si Satanas, alam mo Satanas, handa na ako sa lahat ng mangyayari. Handa na rin akong humarap sa Panginoon. Inihanda ko na ang lahat sa buhay ko. Excuse me. Kung kukunin kami ng Panginoon, kasi mas mawawalan na kami dito sa hirap ng buhay. Kaya lang sinasabi ko din sa Panginoon na wag mo na akong kunin. Bakit? Kasi may inaalagaan ako Meron pa akong deal sa Kanya na gusto kong makita ng dalawang mata ko na buhay pa ako. Kapag tapos nun, pwede na ako. Meron pa akong inaalagaang apo at gusto kong matapos yung aking responsibilidad dito sa mundo. Kung tutuusin, yung aking ministry sa Panginoon ay siguro naganap ko na. Kasi for more than 30 years na ako ay naglilingkod sa Panginoon. 20 years ako naging pastor. Lahat po yun ay nagampanan ko po sa tulong ng Banal na Espiritu. Sabi ko nga, pag kinukwento ko po, napakamakapangyarihan ng ministry na yun na binigay sa akin ng Panginoon. Kahit kay Pastor Greg, ako hindi ko inaalis sa aking isipan yung kapangyarihan na yun ng Panginoon. Hindi ko inaalis sa isipan ko kasi yun ang inspiration ko para ako'y magpatuloy sa Panginoon. Ano sabi ng Hebrews chapter 6? Pagkatapos mong malaman, maranasan ang kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon sa langit, tatalikod ka pa ba? Hindi ako tatalikod sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin na, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po na pinasasalamatan ka namin sa araw na ito, sa umagang ito, Diyos, dahil sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng tunay na kahulugan ng iyong pangako sa amin. Salamat po, O Diyos, na binigyan mo kami ng kaunawaan. Dalangin ko, Ama, na magmanifest ang iyong salita sa bawat buhay ng bawat nahihirapan sa panahon na ito. Lahat ng may sakit at karamdaman, lahat ng may galit at sama ng loob, at lahat ng naghihirap, sa pangalan ni Jesus, salamat Panginoon sa iyong mga salita na nagpaunawa sa amin na kasinungalingan lang ang sinasabi ni Satanas na nararamdaman namin, pero ang sinabi mo, O Diyos, kami malaya na sa pamagitan ng mga latay at sugat ng aming Panginoong Jesus. Kaya't maraming salamat, Panginoon, dahil nagpapagaling ka, nagpapalaya ka sa kahirapan ng buhay. At ikaw po, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng kapangyarihan dahil sa 3 persona na nanahan sa aming buhay ay mas makapangyarihan kaysa doon sa labas na si Satanas na nagsasalita lang at nagbibigay lang ng idea kung ano ang dapat naming maramdaman. Subalit, Ama, ikaw po ang nagbibigay sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, Panginoon, hayaan mong mag-manifest ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat may sakit, sa bawat mananampalataya mo, sa bawat tapat na sumusunod sa iyong kalooban, sa bawat nakarinig ng iyong mga salita sa araw na ito. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, palayain mo po kami sa kasinungalingan at harangan mo, Panginoon. Hinahadlangan namin ang lahat ng kasinungalingan ni Satanas na pumasok at manatili sa aming kaisipan dahil wala siyang kapangyarihan. Ang Diyos lamang, ang 3 persona lamang ang may kapangyarihan sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, at sa lahat ng aming pangangailangan, patuloy na ikaw po ang mag-provide nito. Samahan mo po kami sa buong maghapong ito, Ama, at patuloy na ingatan mo po ang aming bansang Pilipinas, ang iyong lupang hinirang, ang aming Pangulo at Pangalawang Pangulo at lahat ng Pilipino, Diyos, maging itong man ay OFW o naninirahan sa ibang bansa. Ingatan mo rin, Panginoon, ang iyong bansang Israel, ang Jerusalem, at palayain mo po sila sa paghihirap ng kanilang nararamdaman, sa paghihirap ng kanilang damdamin, sa mga nangyayari sa kanila ngayon.
Palayain mo nga po sila, Ama, at patuloy na tulungan mo sila na magmanifest ang iyong kapangyarihan sa kanilang kalagitnaan at makita ng buong mundo na ikaw ang may hawak ng iyong bayang Israel. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga nakasama ko sa umagang ito, sina Brother Efren, Sister Mercy, Sister Leonor Paredes, Sister Irene, si Kuya Oka, at lahat ito yung kaibigan ni Pastor Greg at mga kaklase ni Pastor Greg. Lahat po ng nakasama ko at nakisama sa aking pagdidevotion sa umagang ito, pagpalain mo po, Ama, ng lubos-lubos. Maraming salamat, O Diyos. Dalangin ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa lahat at nag-overtime tayo, no? Kasi gusto kong i-emphasize ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu over our bodies. Yung tatlong bahagi ng ating katawan. Dapat ang kaluluwa natin ang nakakapangyari, hindi yung ating katawang lupa o ang ating kaluluwa. Salamat po sa lahat ng mga nakasama ko at patuloy ko po kayo inaanyayahan na samahan niyo po kami sa araw-araw ng aming pagdidevotion. Monday hanggang Sunday, 5:30 to 6:30. Sa Facebook po ay mapapanood po ninyo to sa Pags Channel. Yan, sa Facebook po yan. Pag sa YouTube ay Pags Family Channel. At kung meron po kayong ipakishare na rin po ito dahil dapat na maunawain ito ng bawat mahal natin sa buhay, lalo na yung mga may sakit at karamdaman. Mag-comment at subscribe na rin po ninyo. Subaybayan niyo po at kung meron pong bell doon sa itaas, pakiclick na rin po para tayo po ay ma-update sa lahat ng ating devotion at sa lahat ng gawain. Maraming salamat po. Muli, bukas ay ako ang inyong makakasama. At muli po, ito po ang inyong kaibigan, Pastor Ates Pagulay, nagsasabing, mahal po tayo ng Diyos, huwag natin pagdududahan yan. At gusto ng Diyos na tayo mamuhay ng ganap at kaaya-aya. Kaya niya pinadala ang ating Panginoong Hesus. Mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo iwanan at hindi niya tayo pababayaan. God bless us. Goodbye. Goodbye. Samantala, maghihiwalay muna tayo. Bukas ulit, nandito ulit ako at tayo po ay magdi-devotion ulit. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.